Hello, hello, Aris Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa inyong comprehensive, detalyado at talaga namang hindi bitin na weekly reading for July 21 hanggang July 27. So Aris, kwentuhan lang tayo. Pag-usapan natin ang inyong kapalaran para sa mga dates na yan. So sit back, relax, and enjoy our reading. So tulad po nakagawian, this is a general reading kaya kunin mo lang yung makaresonate ka Aris ha and leave the rest. Yung ibang bagay, yung ibang impormasyon ay para sa ibang Aris yun. Kaya gamitin mo ang iyong intuition para makuha mo yung para sa iyo talaga today, okay? So Aris, meron pa ulit tayong isang tanong, isang sagot portion later at the end of our reading. So kung meron kang pangmalakas ng isang tanong, itanong mo yan later pero sa isip lamang ha, huwag mo isusulat sa baba. Secret lang natin yung question mo na yan and I will try to answer your question at the end of our reading, okay? So Aris, thank you again for all of your donations. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, thank you again for your generosity and kindness. And also po, thank you po dahil yan yung tanging paraan para supportahan po tayo every time na meron tayong free reading for Aris dito po sa ating channel. So thank you again for not skipping the ads. So Aris, ano naghihintay sa inyo ngayon July 21 hanggang July 27? Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Hermit card. Beautiful. In the area of what you want, you have the High Priestess. Yes. In the area of what you need, you have the Eight of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Seven of Wands. Lovely. In the area of your near future, you have the Death card. Yay, beautiful. In the area of your challenge for the week, you have the Ten of Pentacles. In the area of your fortune, you have the Two of Swords. Interesting. In the area of your divine messages, you have the Nine of Cups. Alam mo na Aris, kung lagi ka pong nanonood sa akin, you know na kapag lumabas si Nine of Cups in any of our spread, kailangan mo nang mag-wish. So ngayon, close your eyes, concentrate, and make a wish. I-wish mo na yan. Kung mahaba-haba, pwede mo rin i-pause ang video para maging precise and concise ang iyong mga dasal today. Because your spirit guides and angel guides are around you, listening and feeling the frequency of your energy patungkol sa iyong mga wishes at dadalhin nila yan sa langit at mas mapapabilis ang pagkapatupad ng iyong mga dasal. So thank you for taking the time because this is a very powerful moment dahil ito yung magagamit mo talaga for your wishes and your prayers. So congratulations, a wish fulfilled this time at nasa area siya ng divine message. Ano kayang paalala sa'yo? Mamaya basahin natin yan. So Aris, ang outcome mo for the week, ano kaya ito for July 21 to 27? Anong possible outcome lalabas sa'yo para sa linggong ito? So bago natin basahin in detail mode ang bawat cards mo for today, alamin muna natin kung ano ang lingering energy in your background. You have the Three of Pentacles. Okay, sabi ng spirit guides mo, Aris, this is it. Ito na yon. Parang this time around, your voice matter. Parang ngayon, pakikinggan na yung boses mo tungkol sa isang grupo, tungkol sa isang community o sa isang pinagkatrabahuhan mo or sa family. Nakita ko na parang papahalagahan ng idea mo. You are kind of like the leader this time na para meron kayong gagawin at ikaw ang punong abala. Magkakaroon ka doon ng lakas sa loob na sabihin na o ibahagi yung nalalaman, yung idea, yung opinion tungkol sa isang plano o isang proyekto na ginagawa ninyo. And you feel like sabi mo, ito na yung pagkakataon for me to shine, to give naman yung parte mo bilang parte ng grupo. And also nakita ko din dito na parang some of you ay bibigyan ng gantimpala or recognition because I'm seeing someone being congratulated o parang merong reward, may award, may incentive, either nakuha mo yung quota, something like that. For other Aries yun ha. But for some, talaga nakita ko dito, nire-require ka ng spirit guides mo Aries to collaborate, to cooperate, okay? Meron ka daw gustong mapagtagumpayan this week o meron kang gustong makuhang magandang resulta, pero para daw maganap yon, kailangan mo daw makipag-cooperate and cooperate. Kung ano man ang kailangan mong gawin, wag mo daw gawin mag-isa, okay? Ito yung pagkakataon para sa iyo na to really go with other people and ask for help kung kinakailangan. O kaya hingin mo din yung opinion nila bawat isa para matimbang mo kung tama ba yung mga desisyon mo.
And I'm seeing here that people are now recognizing you. Kung ano yung kaya mo i-contribute, kung ano yung kaya mong ipamalas, no? Parang sabi ng spirit guides mo, time na for you to shine. Kaya makipag-show off ka, no? Parang ipakita mo yung galing mo, ipakita mo yung kakayanan mo. Nag-uugat din daw to sa paghahanda mo. Kailangan mo daw maghanda this week kasi para ikaw din daw mabibigyan ng pagkakataon na si Aries naman ang magsasalita, si Aries naman ang magbibigay ng opinion, si Aries naman this time ang titignan natin kung kaya ba ni Aries, mga ganyan. So this is a moment for you to shine, kaya kunin mo yung pagkakataon because nakita ko yung tagumpay mo sa pagkakataong ito. So congratulations Aries. So bago tayong basahin ang iyong full spread, bigyan mo na kita ng Animal Oracle card to clarify your week. Ano yung mga dapat mong matutunan o dapat mong isaalang-alang para sa linggong ito. Okay? First, you have number 19. Baka birthday niyo po ito, special number. Dog spirit, be loyal to what you love. Ito rin yun. Kung talagang mahal na mahal mo yung ginagawa mo at willing ka to cooperate, willing ka to be humble enough and accept their criticism, accept their opinion, accept yung mga bagay na pwede lang ibigay sa'yo na payo o puna, pwede mo matimbang yun at maging mas maganda yung ginagawa ninyo. Kung talagang mahal mo yung ginagawa mo at importante sa'yo yan, kaya mo makipag-collaborate and cooperate sa kanila. Okay? So, be loyal to what you love. Pwede rin tao yan, o passion project, o negosyo, o kaya career path. Another message of number 7. Baka po birthday or important number. Be spirit, sweet results await. So meron daw matamis na resulta ang mangyayari dito, so napakaganda. Especially here with the 8 of Wands. Lumilitaw na talagang meron daw nakita ko good news coming from this collaboration o paggawa ng isang bagay. And 9 of Cups, wish fulfillment. So congratulations. Another message, you have number 64, wasp spirits, sometimes life stinks. So minsan daw may mga aberya, minsan may mga problema, pero normal lang daw yan. Ganyan talaga ang buhay. So ikaw, ang mahalaga, bumabangon ka, natututo ka, at nagkakaroon ka ng transformation in order for you to see the best way forward. Okay? So pag may problema, may alinlangan, kaya may mga aberya, wag mong isipin na katapusan na yun. Talagang minsan gano'n lang talaga ang buhay and you have to move forward and continue love what you're trying to do. Love mo yung mga bagay na ginagawa mo o mga tao sa paligid mo, and at the same time lagi mo i-anticipate na magiging maganda ang resulta nito. Okay? So napakagandang 3 messages mula sa iyong spirit guides for your week. Okay, sa pag-usapan natin ang iyong full spread. At the center, you have the Hermit card here. Si Hermit card, sinasabi niya na, for a very long time, tinry mo, Aries, to do it on your own. No? Tinry mo na para, okay, ako ang leader, hahanapin ko yung sagot, I'm isolating myself, ako lang mag-isa. Siguro nasanay ka na parang you're trying to find the answers on your own. Matagal ka naghanap ng solusyon, matagal ka naghanap ng mga maaaring maging sagot sa mga tanong mo. For a very long time, I'm seeing someone, a specific Aries, na parang for a very long time, medyo naligaw ka, o parang hindi mo na alam kung ano patutunguhan ng isang bagay, kaya parang nag-soul searching ka, parang naghanap-hanap ako saan-saan, sa iba't ibang tao, sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang career. Tinry mong hanapin yung para sa'yo at kung ano yung mag-swak para sa'yo. And now, parang sabi ni spirits mo, it's time for you to let your guard down. Ibaba mo na yung mga harang sa puso mo, harang sa yung pader sa paligid mo, yung pader sa isip mo. Parang kailangan mo daw buksan ang isip mo and let yourself collaborate and cooperate with other people na maaaring mas magpapabilis ng mga sagot sa iyong mga tanong. Kasi karaniwan, we try to search things on our own, di ba? Parang, kaya ko tong hanapin, kaya ko tong solusyonan, kaya ko tong sagutin on my own. Pero minsan may realize mo, other people will bring the blessing na kinakailangan mo. Nagbibigay sa'yo ng clarity na parang, oo nga, tama ka, hindi ko naisip yan before. Hanap ko ng hanap. Tama yung sinabi mo, nakalimutan ko yan, hindi yan pumasok sa isip ko. Mga ganyan. So, I know you're very, very experienced na. Marami ka ng pinagdaanan, marami ka ng nagawa, marami ka ng naranasan. Pero, hindi yun sapat para kayanin mo lang mag-isa, Aries. Okay? Parang sabi ng spirit guides mo, eto na yung pagkakataon para yakapin mo din yung mga bagay, mga maitutulong na ibang tao para sa'yo para magtagumpay ka this time. Okay? It's all about you working with the people that you know you can trust, you know na talagang makakatulong sa'yo, and you know talagang maganda ang dulot sa'yo. Okay? Ngayon, parang nasa sa kamay mo lang din daw yung sagot. Okay? Nasa kamay mo rin daw yung sagot sa mga matagal mo lang hinahanap na mga katanungan. And your spirit guides are telling you na parang nasa paligid mo lang, Aries, ang kasagutan. I know na dito ka siguro sa tarot reading natin at naghahanap ka ng kasagutan for something, pero
malaki ang sabi sa akin ng spirit guides mo na nasa paligid mo lang ang sagot. Kailangan mo lang daw buksan ang mata mo. Okay, Aris, you need to open your eyes for the answers na nasa paligid mo lang talaga. Within reach lang ang sagot. Within reach. And you have to be open, clear your mind para mahanap mo yung sagot. And sometimes daw, malaki ang ibig sabihin ng spirit guides mo, the answers come from the people around you, from your workmates. Kung saan po kayo may problema ngayon, nasa paligid mo lang at mga tao sa paligid mo ang makakatulong sa iyong masagot yan. Okay? So, sabi ng spirit guides mo, huwag mo daw solohin ang problema. Baka kung sakaling i-open mo yan sa mga taong pinagkakatiwalaan mo, sa mga taong alam mong importante sa'yo, doon mo daw magkakaroon ka ng kalinawan at kasagutan sa mga questions mo at bigla daw gagaan ang pakiramdam mo. That's what I'm hearing. Okay? I-clarify ito si Hermit card. Kasi nakita ko dito for a very long time, sinasarili mo lang yung problema o parang kinakanya mo lang eh. Parang sayo mo, kaya ko na to. Pag meron ng katanong sa'yo na, okay ka lang ba, Ari? Sayo mo, okay lang ako. Pero inside of you, parang sana may tumulong, sana may magbigay sa akin ng clearer path, o magbigay sa akin ng clarity or assurance na magiging okay ang lahat. Pero ayaw mo kasing makaabala at ayaw mo rin kasing magbigay ng problema mo sa ibang tao, no? Which I totally understand. But this time around, nakita ko talaga na once you tell other people, biglang gagaan yan. Okay? The Hermit card is being clarified by the Empress card. Yes, ngayon hinahanap po daw yung kasagutan tungkol sa mga bagay na kina-create mo. Probably you're creating a new project or creating a new life for yourself. So, ngayon for a very long time, sinarili mo lang. Pero sabi mo, parang na-realize, parang this week, you're gonna realize na hindi pala enough yung nalalaman mo. Hindi pala enough yung kakayanan mo para lang mabuo ito. You need other people because some of them are in a very high position na makakatulong sa'yo para buksan yung mga pinto para lalong mabuo ito o lalong ma-create ito sa life mo, no? Nakita ko na once you tell them o sumangguni ka sa kanila, nakita ko dito yung parang biglang bubukas yung mga pintong dating nakasara at magiging mas posible na yung pagbuo nito. Itong kine-create mo, nakita ko matagal na itong nagpapaburden sa'yo, nagpapabigat sa'yo. Ito ang mga daladala mo. I don't know why I'm seeing someone very pregnant. Hindi lang dahil imahe to ng pregnant woman, but I'm seeing someone very pregnant. And you really need to tell them na the truth para gumaan sa pakiramdam mo at para magkaroon na ng kalinawan and also paggaan sa kalooban mo na everything is fine, everything will work out in the end. Para sa ibang Aries yun na. But for some, nakita ko dito na yung binubuo mo napakaganda pero nabibigatan ka na at somehow feeling mo paano ko ito masosolusyonan, paano ko ito mabibigyan ng sagot, hindi ko na ata kaya, nahihirapan na ako. Pero kung may kapag-cooperate ka daw with the right people, importante yun na sa tamang tao ka makipag-cooperate, makipag-collaborate, talaga namang successful ang outcome nito. And the answers will be clearer this time. Okay? In the area of what you want, you have the High Priestess here. Si High Priestess, sinasabi niya na parang, yes, marami kang mga bagay na hindi naiintindihan. Marami kang bagay na parang, paano yan, sigurado ba yun, ba't niya ako iniwan, ba't nila sinabi sa akin yun, ano bang dapat kong gawin, ano bang dapat kong ibigay. So, marami kang questions. Aris? Marami kang gustong masagot this time. Pero sabi ng spirit guides mo na, pagkatiwalaan mo lang yung panahon. Okay? Pagkatiwalaan mo daw yung nangyayari. Kasi, kung merong mga bagay daw, sabi ng spirit guides mo to kung meron daw mga bagay na hindi mo naiintindihan, pero kahit anong kalkal mo, kahit anong gawin mo, ay hindi mo pa rin siya magets. Parang meron pa rin something behind all of this. Hayaan mo daw. Hayaan mong hindi mo alam yung nangyayari because that is God's protection for you. Okay? Parang sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang sagot at the right time. Kaya ngayon, gawin mo lang yung makakaya mo. Pagkatiwalaan mo daw yung intuition mo sa mga bagay na pwede mo mangyari. Because with the High Priestess here, there are a lot of secrets around you. A lot of things na hidden from you. Not because maraming taong nagsisinungaling, not because maraming tao ang ayaw kang isama sa grupo o ipaunawa sa'yo, but because, sabi ng spirits mo, kailangan mo daw i-cultivate this time yung power mo of trusting your core energy. Kapag may nararamdaman ka, parang teka may mali dito So parang doon daw pakinggan mo yun. Parang magkakaroon ka ng malaking intuition this time about a lot of things. So sabi ng spirits mo, pagkatiwalaan mo yun. Kung meron kang hindi naiintindihan, tapos parang feeling mo, kahit hindi ko to naiintindihan, hindi ko to fully nag-grasp yung nangyayari, pero sa loob-loob ko, gusto ko tong gawin, go push. Kasi that is your spirit guides
pushing you to continue on that path. Pero kung meron ka mga alinlangan about someone or something na parang, teka, hindi ako sigurado dyan, teka, hindi yan nag-uugat sa takot eh. Nag-uugat yan sa pakiramdam mo talaga na parang, teka, hindi ko muna pwede itong gawin. I need to think this through. Kailangan namin pag-usapan, ganyan. So ngayon, nasa iyo ang kalakasan, Aries. Pakinggan mo ang iyong intuition. Kung meron ka nararamdaman about someone or something, listen to that and huwag ka muna agad kikilos. Okay? Kung meron ka mga hindi naiintindihan, okay lang yan. At lalabas ang mga sagot at the proper time. Okay? The High Priestess is being clarified by. Kaya ngayon, importante talaga na huwag mong solohin ang mga bagay-bagay. Kasi baka masyado kang clouded, masyado kang natatakot, o baka masyado kang nako-confuse sa mga bagay-bagay. Kaya hindi malinaw ang sagot. Kung may kipag-collaborate ka daw with other people, pwede sa family members mo, sa mga anak mo, sa co-workers mo, maaaring lumabas daw yung mga sagot na matagal mo nang hinihintay. So, you need to have clarity this time, okay? The High Priestess is being clarified by the Six of Swords. Yes. Gusto mo nang umalagwa. Gusto mo nang matapos na to kasi talagang gulong-gulo ka na o hindi mo na maintindihan ang nangyayari. You feel like you're being left out in the cold. Feeling mo na sa gitna ka ng disyerto. And parang sabi mo, ayaw kung ako yung huling nakakaalam ng mga bagay-bagay. Gusto mo nandoon ka, active ka, nalalaman mo yung dapat mangyari. Hindi ikaw yung parang engot na nandoon ka nga pero ikaw pala yung huling nakakaalam ng mga bagay-bagay. Ayaw mo nun. Gusto mo nang matapos tong problema, gusto mo nang matapos ng nagpapabigat sa puso mo o nagpapabigat sa damdamin mo na parang there's something wrong. There's something that I need to do. Pero hindi mo alam kung ano. Hindi mo alam kung paano siya gagawin o paano siya ma-accomplish. Pero gusto mo nang umabante, gusto mo nang matapos to, gusto mo nang maka-move on. Ano, Aries? Kasi parang sabi mo, ano ba to? Nagpapabigat to masyado sa akin. Kailangan ko nang mag-let go, kailangan ko nang mag-move on because I need to focus on a better things in life, especially here sa mga kina-create mo. Kaya sabi mo, gusto ko nang malaman ng katotohanan, gusto ko nang mahanap yung saysay ng lahat ng ito para makapag-move forward na ako sa life ko. No? I'm seeing here na meron kang pinagtitirik ng kandila, meron kang pinag-rosaryuhan kasi sabi mo, God, hindi ko po maintindihan ito kung bakit nangyayari ito sa buhay ko, kung bakit ito ang binigay niyo sa akin, kung bakit meron mga delay, bakit may mga aberya, ginagawa ko naman po ang tama, pero gusto ko na po makapag-move on. Gusto ko na po makalipat ng bahay kasi napaka-toxic po ng mga kasamahan ko sa bahay na ito. That's what I'm hearing. Or gusto ko na po makalipat ng kumpanya kasi po napaka-toxic ito. Pero bakit po hindi ako makahanap ng paraan para makaalis? Ano? So ang dami-dami mo ring iniisip this time na parang I'm seeing some of you nakita ko na parang you want to move on kasi wala nang growth. At parang feeling mo nawawalan ka ng saysay sa lugar na yan at you want to be alive again. Gusto mo bumalik yung energy mo, yung passion mo. Kaya parang you're just praying na makaalis ka na, makalarga ka na, makamove on ka na sa kinalalagyan mo this time at mahanap na yung sagot. Ano? In the area of what you need, you have the Eight of Wands. Si Eight of Wands, sinasabi niya na meron daw quick movement na mangyayari sa buhay mo this week. So, palakpakan. Meron daw quick resolution, a quick result na mangyayari this time. Kaya dalawang beses lumabas dito yung card of answering questions o card of knowing the truth and cards of finding out kung anong mangyayari sa buhay mo. Ano? Especially with the creation ng mga ginagawa mo this time at sa mga binubuo mo at saka sa pagpunta mo sa calmer waters. Sabi ng spirit guides mo, yes, merong paggalaw. Meron ng resulta, meron ng development, yung hinihintay mo ng sobrang tagal na parang bakit ganito, bakit ganyan, ano nangyari. Yung parang nabitin ka ba? Yung parang nakasabit ka, tapos parang ano na, hindi ko na alam ano mangyayari dito. Parang nakahang ka without knowing where to land. Ganyan. So ngayon, sabi ng spirit guides mo, there will be a quick result. Pero, para makuha mo daw yung quick result na yan, ang kailangan mo daw in the area of what you need is focus. Okay? Kailangan, kung yan ang gagawin mo, dire-diretso ka dyan, nakatuon lang dyan ang mata mo, nakakoncentrate ka, kung kailangan mo makipag-collaborate o makipag-usap, makipag-ugnayan, makipag-negotiate o makipag-compromise with other people, gawin mo daw. Because makakatulong yan sa'yo para mas mapabilis daw yung action o paghahanap mo ng sagot sa mga tinatanong mo this time o sa kine-create mo this time. Okay? It is time for you to really go, push. Wag uurong, wag aatras. Okay? Because 8 of Wands is a card of right direction. Nasa tamang landas ka daw, nasa tamang direksyon ka, kaya idiretso mo lang yan. Okay? The 8 of Wands, i-clarify natin. Spirit guides, Holy Spirit, i-clarify natin ang 8 of Wands ni Aries. Okay?
The Eight of Wands being clarified by the Eight of Pentacles. Yes, 8-8 here is telling you abundance is coming. May paglago sa kung ano man po ang ginagawa ninyo. More or less sa trabaho ito, sa area of your money, sa area na yung pagkakakitaan. Sabi ng spirit guides mo, bumibilis daw ang development o pag-aksyon tungkol sa iyong tinatrabaho this time. So, wag ka daw mangamba kasi kung matagal ka nagpapagod, naghihirap, nagpupuyat o parang feeling mo sobrang stress ka na, meron daw magandang resolution o mabilis na resulta sa hinihintay mo. Kung ano man daw ang dinadanas mo ngayon na pagod, taranta o pagkaabala sa ginagawa mo, temporary lang daw yung problema na yan at matatapos daw agad yan. And there will be a quick fix sa ginagawa mo. Congratulations, Aries. In the area of what's affecting your current energy, you have the Seven of Wands. Si Seven of Wands, sabi ng spirit guides mo, parang ito ang naka-apekto dito. Parang for a very long time, you're really parang naglagay ka ng bakod against other people at talagang matagal mong dinedepensahan ang sarili mo. Pinapatunayan mo sa kanila na kaya mo. Pinapatunayan mo sa mga taong hindi naniniwala sa iyo na magagawa mo yan, magtatagumpay ka dito. Meron siguro everyday sa work, meron mga nakataas ang kilay o kinokontra lagi yung gusto mo, kinokontra lagi yung opinion mo. So ngayon parang for a very long time, nasanay ka na hinaharangan mo yung sarili mo at pinupush mo sila away, naglagay ka ng boundaries against them. Ano? Parang sabi mo, enough na kayo, gagawin ko yung akin, papatunayan ko sa inyo na kaya ko. Kaya for a very long time, naging solo ka. Kinaya mo mag-isa. Hindi ka umasa sa ibang tao at ginawa mo yung makakaya mo para lang ma-create yung life o ma-create yung product na gustong-gusto mong gawin sa buhay mo. Pero sabi ng spirits mo, mas magiging mabilis ang pagbigay sa iyo ng resulta kung makikipag-collaborate ka na sa mga taong talagang expert sa gusto mong makamit this time. Halimbawa, balak mong ipundar o itayo itong negosyo na to pero lahat ng tao sa paligid mo ay kontra. Ano? Talagang sabi mo, umalis kayo sa buhay ko, kaya ko tong gawin. Kung ayaw nyo akong tulungan, tutulungan ko sarili ko, iaangat ko sarili ko, matatayo ko ito. So for a very long time, hinanap mo yung sagot, hinanap mo yung talagang path para makuha tong mga bagay na gusto mong patunayan sa kanila. And with the Empress card here, yes, nabubuo mo naman siya, may pera patunguhan, pero mas bibilis daw sana ito kung hinahanap mo yung mga karapat-dapat na tao na makakatulong sa iyo. Halimbawa, someone expert sa ganyang negosyo, marunong sa economy, marunong sa marketing, marunong sa kaperahan, na magbibigay sa iyo ng mas malaking tulong or assistance or guidance para mas mapabilis mo makuha itong mga bagay na gusto mo i-create. So, i-clarify natin siya. Kasi nakita ko talaga dito, Aries, parang kinakaya mo lagi ng solo, kinakaya mo lagi mag-isa. Especially here with the Seven of Wands, with the Hermit card, with the High Priestess. Parang for a very long time, talagang nakita ko dito na you're very, very independent. You're the type of person na kaya mo mag-isa, sa sarilinin mo lang. Kung may problema na, okay lang sa'yo. Hindi mo pinapakita sa kanila na problema ka, Pero ngayon, para daw talaga masolusyon na, sabi ko naman sa'yo, ikausapin mo na, okay? The Seven of Wands being clarified by the Five of Swords. Yes. Ngayon, sumasakit ng ulo mo, hindi mo na kaya, parang merong mga bagay na parang patuloy na parang humahad lang sa mga bagay na gusto mo pagtagumpayan. At imbes na mag-celebrate ka sa paunti-unti mong success, mas lalo mo nabibigyan ng time o lalong kumakain sa iyo yung pangamba, duda, sinasabi ng ibang tao, yung pressure din from other people, nakakayanin ko ba to? Imbis na masolusyonan yung mga bagay-bagay, lalong nadadagdagan ng problema, lalong nag-pile up, lalong dumadami yung mga problemang iniisip mo, So ngayon, sabi ng spirits mo, yes, you can still defend what you want. You can still prove to them na kaya kong tumayo sa sarili kong paa, kaya ko tong patunayan sa inyo, kaya kong i-prove na kaya ko mag-isa. Pero, kaya mo ba talaga mag-isa, Aries? Para sabi ng spirits mo, you need to celebrate life more. And wag mo nang isipin pa o dibdibin pa yung mga painful na nangyayari. Para sabi ng spirits mo, worth it ba, Aries? Worth it ba na kinakaya mo lang ito mag-isa o kailangan mo lang humingi ng tulong from someone na makakatulong sa'yo? So, worth it ba ang pagkitiis mo dyan o pagpapakamartir mo sa isang bagay na ikaw lang ang pumapasan? Kailangan mo talaga makipag-collaborate na. In the area of your near future, eto ka. Nakita ko na nagbago na isip mo. Pagkatapos mong malaman ito, in the near future, you're a changed man. Kayang-kaya mo na makipag-collaborate, makipag-cooperate, naiintindihan mo na you cannot do this on your own. At mas maraming taong tumutulong sa'yo, mas mabilis, mas matatag, at mas sigurado ang tagumpay. Hindi naman pwedeng basta-basta ka lang magtiwala sa ibang tao.
hanapin mo yung talagang totoong makakatulong sa'yo. Hindi yung basta kung sino-sino lang sa paligid. Yung talagang alam mo na may expertise o mayroong enough knowledge tungkol sa mga bagay na gusto mong pagtagumpayan this time. At sila yung mga tao na makaka-appreciate din ng skills mo, ng kasabihin mo, ng plano mo, ng pangarap mo, ng goals mo. Okay? Sila yung mga tao na pareho kayo ng wavelength, pareho kayo ng tabas ng talas ng isip at saka pananaw sa buhay na maiintindihan nila yung plano mo, maiintindihan nila yung gusto mo mangyari at tutulungan ka nila magtagumpay. So make sure na talagang may transformation ka. Huwag mong solohin ang lahat. Kailangan mong i-admit sa sarili mo na you need also them. Okay? You need them. So collaborate na, cooperate para mas mabilis, mas maging efficient ang iyong performance this time. Okay? Ang death card ay kina-clarify ng the Seven of Pentacles, yes. Ngayon, dahil nga matagal ka naghihintay for something, matagal kang nagbubuo ng mga bagay-bagay para maganap o para makuha mo na yung matamis na result. At tinan mo naman dito, with the Bee Spirit, sweet results await. Sabihin, pero Seven of Pentacles, meron daw talagang darating at lalabas na magandang resulta. Tingnan mo, with the seven of Wands and Seven of Pentacles, talagang swerte. 7-7 is luck. Meron ka pang 8-8 here with abundance. So, merong swerte ka na meron ka pang pagyabong o kasaganahan na i-anticipate this time. Kaya, ito mga bagay na hinihintay mo, nakita ko na meron ka ng pagbabago sa'yo. May nangyayari ng changes within you na parang sabi mo, okay, para talaga mamayani o para makuha ko yung matamis na resulta dito, kailangan ko talagang magbago na. Magbago na ng strategy, magbago na ng atake, magbago na ng isip at mindset tungkol sa mga binubuo ko. Okay? Because yung kinecreate, naman, yung kinecreate mo sa present, ayun, magubunga na siya sa Seven of Pentacles in the near future. Basta gawin mo lang talaga itong mga pinag-usapan natin. Okay? Collaborate, cooperate. You need other people to accomplish this. Okay? In the area of your challenge for the week, ngayong linggo ko ito, July 21 to 27, ang challenge mo, you have the 10 of Pentacles. I-challenge mong gawin yung mga bagay na pangmatagalan. Huwag ka na daw mag-dwell pa o wag mo na daw pagtuunan parang pansin yung mga bagay na parang dalian lamang. Yung mga temporary lang, halimbawa, temporary love, mga kilig-kilig lang dyan o mga bagay na parang umaagaw ng atensyon mo sa mga bagay na kailangan mong isipin na pangmatagalan. Your job, your retirement plan, yung ipon mo, yung pambili ng bahay, panghulog sa bahay, para sa future ng mga anak, yung pangmatagalan ang kailangan mo daw isipin this time. At huwag mo daw i-entertain yung mga pang temporary lang, yung mga temporary kilig-kilig, mga negosyo, o mga sideline halimbawa na, uy, Aris, benta ka naman ng ganito mga bracelet sa'yo mo. Ay, mabenta ba yan ngayon? Parang, hindi yata mabenta yan. Parang isipin mo daw ngayon, ano ba yung mga pangmatagalan na kailangan kong pagtuunan ng aking pansin? At hindi yung mga temporary lang na pwedeng magpa-distract pa sa'yo. Okay? Nakita ko rin dito family dynamic. Meron ba sigurong away sa pamilya o hindi pagkakaunawaan? Kailangan daw ayusin na yan. Nakita ko rin dito na may needs daw si anak na hindi mo daw napapansin o meron daw siyang mga issue sa buhay na kailangan mo daw itanong, uy anak, okay ka lang ba? Okay sa parents mo to, vice versa, na baka meron daw issue sa kanila o meron silang pangangailangan na kailangan mo daw tignan. Kasi baka pag hindi mo daw inayos ngayon, baka for a very long time lumala pa at maging komplikado pa. So ngayon, parang pagtuunan daw ng pansin yung mga needs and concerns sa family. So work on that. Okay, Aris? So i-clarify natin. Si Ten of Pentacles as your challenge, long-term gains, long-term na mga bagay-bagay na kailangan mo daw ngayon pa lang isimulan mo ng asikasuhin. Okay? The Ten of Pentacles being clarified by the Eight of Cups. Okay, so sabi ng spirits mo, huwag ka daw agad aalis. Huwag ka daw mag-quit about something in your life, okay? It's all about you laging paalis o walking out or leaving something behind kasi parang hindi mo na ata kinakaya yung mga nangyayari sa pampamilya. Either may away sa mana, may away sa lupa o bahay, may away sa mga ari-arian, or may away tungkol sa future ninyo within the family setup or within the negosyo. Meron siguro sa inyo family business o matagal lang ginugugol for the family at parang ikaw gustong-gusto mo nang umalis at gustong-gusto mo nang iwan sila. Pero sabi ng spirits mo, is this a right path? Kailangan ba talagang sukuan? Kailangan ba talagang umalis ka? O kailangan ba talaga na hanapin mo sa dako paroon yung satisfaction and life na meron naman makukuha for the family? Parang alam mo, narinig ko dito, Aries, sabi ng spirits mo, mas kailangan ka nila ngayon. Mas kailangan ka nila yung tulong mo, yung expertise mo, yung pagmamahal mo ngayon para ma-build o para ma-solidify, para maging matatag yung kung anumang problema para sa pamilya. Okay? They need you. So don't leave them and don't stray away. Okay? Don't stray away. Nakita ko dito na parang nasanay ka kasi mag-isa, nasanay ka gawin lang lahat mag-isa. Pero ngayon,
mas maganda ang outcome kapag sama-sama kayo. Okay? In the area of your fortune, you have the Two of Swords. Two of Swords, ngayong linggo, kakaroon ka doon ng desisyon. Kakaroon ka daw ng ultimate na kalinawan sa kung ano man ang magiging decision mo about something, no? Meron siguro bumabagabag sa inyo. Kaya siguro you're on the brink of living or on the brink of staying, no? Parang aalis ba ako o mag-i-stay ako tungkol sa mga problema o tungkol sa mga isyong pangpamilya na pangmatagalan o long term o longevity of something. Sabi ng spirit guides mo, ngayon magiging malinaw na sa isip mo. Pero pumasok din sa aking bulong ng iyong spirit guides na parang meron pa daw third option na darating o meron pang ibang option o iba't ibang plano na mag-a-arise this week sa'yo na makakatulong sa'yo makapag-decide. Halimbawa, nahihirapan ka mamili kay A and B. Yun pala, meron pang letter D, C, F, G na ibang option sa pwede mo palang piliin na mas magaan, mas madali, at mas maayos na ruta. So ngayon, the clarity and the decision making is easier for you. So congratulations. The Two of Swords being clarified by the Five of Cups. Yes. Talagang iiwanan mo na yung mga bagay in the past. Mas magiging mas madali sa'yo ang mamili ngayon kasi na-realize mo na the other things are part na nakaraan mo at kailangan na bitawan, kailangan na magbago, kailangan na mag-transform. At kailangan mo na mag-decide on the things na nagpapahadlang sa mga bagay na dapat noon mo pa napag-decidean. Okay? Ngayon, you're ready na to conquer a new life. May bagong pag-asa na sumisibol sa'yo. Nakikita ko yan. At parang sabi mo, oo nga na siguro time na for me to try that. Why not? Gawin ko na yun. Why not? Maging open ako dito. Kalimutan ko na yung mga bagay na parang sarado na talaga para sa'yo. Okay? Huwag ka na rin daw mag-guilty sa mga bagay na wala na panghinayangan mo. You feel like nagkulang ka doon or you feel like nagkamali ka ng desisyon doon, okay na yun. Parte na yung nakaraan mo ngayon, move on ka na and make a new decision on something sa buhay mo this time. Bigyan mo na kita ng Moonology card to clarify your challenges for the week. First, you have communication is key. Like I said, kailangan talagang pag-usapan. Communication is key. Kailangan nyo mag-usap ng pamilya, hindi pwedeng laging umaalis ka, Aries. Okay? O kaya some of your family members ay umaalis o nag-walk out. Kailangan laging pag-usapan. Communication is the key. Another message, you have, don't let your past hold you back. Yes, kakasabi ko lang dito. Huwag mo hayaan na yung past mo ay maka-apekto sa ginagawa mo this time, sa decision mo. Move on ka na. Huwag mong ihalo yung nakaraan sa ginagawa mo ngayon. Bagong pagkakataon, bagong buhay, bagong pag-asa. Okay? Another message, you are good enough. Yes, talagang kaya mo to. You have the enough skills, magaling ka, mabuti kang tao, kakayanin mo to. You have the power and the control and the order and the courage in your life para gawin at pagtagumpayan yung mga bagay na gusto mo. You are good enough, Aries, okay? In the area of your divine advice, wag ka daw matakot, Aries, na kunin, sundin, i-chase, habulin yung mga bagay na magpapaligaya sa'yo. O magbibigay sa iyo ng satisfaction, magbibigay sa iyo ng contentment, magbibigay sa iyo ng ultimate happiness. Ikaw to. Tuparin mo daw yung mga wishes mo. Tuparin mo daw yung mga prayers mo na magpapaligaya sa iyo. Kung iniisip mo lagi na selfish ka o iniisip mo lagi na makasarili ka, no. Kasi mahalaga na maligaya ka muna. Okay? Mahalaga na kung maligaya ka, may spread mo sa iba't ibang tao yung kaligayahan na yon. So ngayon, sabi ng spirits mo, huwag kang basta-basta o huwag kang basta-basta mag-settle for less. Okay? Kailangan tanongin mo sarili mo, masaya ba ako dito? Am I still feeling yung contentment o satisfaction sa ginagawa ko? Kung wala nang saysay ito sa feeling mo at parang dull na at parang wala nang buhay, find your happiness somewhere else. Okay? Importante daw na pahalagahan mo at maging satisfied ka sa ginagawa mo. Yan daw makakatulong sa'yo moving forward. The 9 of Cups being clarified by the Three of Cups. Yes, the people talaga around you. Ilang beses lumalabas yung hindi mo to kaya mag-isa. The people around you will celebrate your success. The people around you will help you make that success. So, hindi mo daw kaya mag-isa. Hindi mo kaya, pero mas maganda kung marami kang kasama. The people that really support you, guide you, love you, authentically wants the best for you. Okay? So ngayon, makuha mo daw yung satisfaction, kaligayahan, at talagang matutupad daw talaga yung mga wish mo with these people. So, collaborate, cooperate, and kailangan mo sila. At mas magiging maganda pagkasama mo sila. Okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin later, Aries. But first, bigyan mo na kita ng additional fortune cards for the week. Una-una, you have Shark. Take care or there will be a loss of material wealth. Yes, ngayon, pagkaingatan mo daw yung mga material na gamit sa bahay. Okay? O sa personal mo. Sun, happiness and well-being. Yes, meron ka daw kaligayahan na matatamo this week. August, importante po ba sa inyo ang buwan ng August? O may family member ka na August ang birthday? O kaya meron kayong milestone daw na mangyayari sa August? Congratulations. Another message, you have Valley.
deep personal strength and peace that assures success. Yes, meron ka ngayong kapanatagan, quietness, at saka assurance na makukuha mo rin yung mga bagay na para sa'yo. Okay? Another message, handshake. A meeting with a stranger could be important. Yes, may mga tao talagang tutulong sa'yo this time. Kaya hindi mo dapat solohin yung mga bagay sa buhay mo. Okay? Because help is coming na nagpapabilis sa resulta niyan. Another message, you have purse. Pay attention to your finances. Yes, 2 beses lumabas yung elemento ng kailangan mo alagaan yung material ng mga bagay-bagay. Okay? Another message, you have teardrops, great personal sorrow. Yes, may mga kalungkutan ka rin daw. May mga issue ka kailangan i-resolve. So, dadaan lang yan. Nakita ko naman na matapang ka at kakayanin mo to. Okay? Another message, you have fire, strong emotion, passionate love or hate. Yes, paganahin mo ngayon yung passion mo para makuha mo yung mga bagay na gusto mo. Okay? What you love the most, yung magbibigay sa'yo ng satisfaction and tagumpay. Another message, you have rabbit, too much concern with sexual matters. O, yung mga bagay tungkol sa gender, tungkol sa kasarian, ay i-let go mo daw yon. You can do it kahit anong mga kasarian mo, okay? You can achieve it. At hindi doon maharangan ang iyong tagumpay. Another message of cup, you should accept valid criticism. Like I said, kailangan mo tanggapin yung mga payo, mga puna, mga kritisismo nila para magtagumpay ka, okay? Ang outcome mo for the week, Aries, ano kaya ito? Ihanda mo na yung isang tanong, isang sagot portion. Sasagutin natin yan. The outcome for the week is... Wow, the 2 of Pentacles. Yes, balance now is restored. Kasi dati, sinasarili mo lang yung problema sinasarili mo lang yung mga gagawin mo Pero dahil may tumulong na sa'yo, dahil binuksan mo na yung sarili mo with other people, ayun, nasolusyonan, gumaan, laging balanse na ulit ang buhay mo. Nakapagtrabaho ka na, and then may time ka na for the family. Kasi meron ka na mga taong inaasahan doon sa trabaho na yun, kung yun man po ang problema ninyo, na pwedeng tumulong sa'yo mag-assist, kumbaga, para hindi masyadong mabigat in your part. Kung ang problema mo na may pampamilya, nakita ko na ngayon dahil naging open ka na with your family, nabubusisi mo na yung mga bagay na kailangan bigyan ng solusyon at gumagaan na. So nakapag-focus ka na ng tama sa work, hindi mo na lagi inaalala yung bahay o yung nangyayari sa pamilya, nakapag-work ka na maayos. Pag uwi mo, dahil meron ng ibang tumutulong sa'yo para asikasuhin yan, gumagaan ang mga bagay-bagay, nagiging balanse na. So ngayon, nakikita ko, unti-unti ka na sumasaya, magaan to ha, magaan. Kasi kanina parang nalulungkot ako kasi mag-isa ka lang, kinakaya mo lang mag-isa, tapos biglang pagpunta natin dito, gumaan siya, magaan yung energy. So congratulations, nakita ko yung paggaan ng buhay mo, paggaan ng sitwasyon, at nagiging balance na ulit ang lahat. So congratulations sa'yo, Aries. So the 2 of Pentacles, clarify natin. Alam ko kung gaano kahalaga sa'yo yung mga bagay na inaasikaso mo ngayon, kaya malaking bagay na talagang nakita ko yung paggaan kasi naging bukas palad ka na sa iba. Okay? The 2 of Pentacles being clarified by the 7 of Wands. Yes. 2 beses ba sa 7 of Wands here? Nakita ko na naging mapanatag ka na. 777 is luck. So may swerte ka talaga. Here with the image of 7 of Wands confirming the 2 of Pentacles. Yes. Bumalik na yung tahimik, katiwasayan, peace, and parang panatag kayo. Parang, ay, salamat. Naging panatag na ang loob mo kasi kahit ano man ang problema, kakayanin mo na kasi balanse na ang lahat. May tumutulong na sa'yo, may nagbibigay na sa'yo ng assurance na okay to, okay yan, magagawa natin yan. Merong helping hand at hindi mo siya kailangang pasanin lahat mag-isa. So very, very fitting. Balance is restored and peace now is restored in your life. Congratulations. So Aries, that is your July 21 to 27 reading. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. Close your eyes, Aries, and concentrate on that question. Spirit guides, Holy Spirit, ibigay natin kay Aries ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Biyanti kita ng additional angel whisper card because your angel guide ay nasa tabi mo ngayon, Aries, at ginagabayan ka sa question na ito. You have 1 and you have 2. Okay, Aries, open your eyes. Inhale and exhale. This is the answer to your question. You have the 8 of Cups in reversed. You have the 3 of Pentacles in reversed. You have unlikely. And you have trust. Okay, sabi ng spirit guides mo, sa ngayon, hindi pa. Regarding to your question ha, kasi unlikely daw sabi ng angel mo. Sabi naman niya, magtiwala ka pa rin, trust in the power of the universe, ni God, ni heaven, na ipagkakaloob din sa'yo yung magandang resulta sa question mo. Pero at this time, habang pinapanood mo to, unlikely pa. Because meron pa daw mga hindi makapag-move on parang hindi pa makaalis o hindi pa makaalagwa. Parang wala pa ito paggalaw. So, kailangan pa rin doon ng tapang at discernment para umalagwa tong question mo because something is not moving.
And parang ayaw daw makipag-collaborate o makipag-cooperate ang mga tao sa paligid mo with regards to your question. So ngayon, kailangan daw makipag-usap ka, makipag-negotiate ka, itanong mo, kumbinsihin mo. Pero kung wala ka pa rin talagang mahita, baka it's time for you to really leave na. And force yourself to tell yourself na parang, okay, it's time na for me to move on. It's time na for me to leave this behind because ayaw talaga nila or hindi sila makipag-cooperate o talagang hindi kami swak sa isa't isa o sa mga taong ito na parang concern mo sa question mo. Kailangan magkaroon ka daw ng kalinawan sa isip. Are you going to stay or are you going to leave? Kahit na very toxic ito mga to sa buhay mo. Regarding to your question. So, sabi ng angel mo, unlikely pa hindi pa daw pwede. And magtiwala ka lang nagagaan ang lahat at magkakaroon ng development yan in the coming weeks or in the coming months. Okay? Aries, next time itanong mo ulit yan sa akin, baka magbago na ang kapalaran mo regarding that question. Okay? So Aries, yan po ang sagot sa inyong tanong at hopefully pinasagot ko yan. This is also your July 21 to 27 reading. Sa po kayo nakaresonate, sa po kayo nakarelate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Aries. This has been James for James Ario PH. God bless everybody.